So magandang araw mga idol. Update po tayo sa ating tomato farm o sa ating tanim na kamatis na mahigit na po 19 days ago. Ayan, 19 days ago mga idol. So makita natin ang tayo ng ating tomato. So mayroon na pong magandang panahon ngayon mga ka-farmer. Kaya wala tayong reason na ang ating tanim ay hindi maganda, dahil ito ay talagang inabutan ng magandang ulan ngayon mga ka-farmer. So ito po yung tomato namin na edad ng 19 days ago. Ayun, ganito na po ang tayo niya. At saka ang tanong ko po sa inyo, kung tama bang distansya ng aming tomato. Siguro sobrang isang roller mga idol ang distansya niya mga idol, mga ka-farmer. So maliit lang po yung area namin dahil ay nagpunla lang kaming kunti lang sa unang punla, dahil nagpahabo lang kami mga ka-farmer. So yun ang ganda naming taniman dito. So tulad ganito mga ka-farmer, pag tayo ay magtumito ay kailangan talaga i-pruning to. Ito, kunin to lahat mga ka-farmer, yung sangas ilalim, dahil ito ay nagsasagabal lamang sa pag tubo niya pataas. So kailangan sa taas siya magsanga mga ka-farmer. Ito yun, kinuha na natin. Yun, ito tinatawag nga pruning ng ating tomato. Ito mga idol, mga ka-farmer, yun, kunin talaga to mga ka-farmer, yun. Ayan, para yung nutrients niya ay tuloy-tuloy nga umakyat sa taas, hindi lang naiwan lang sa ilalim. At saka pangit naman ang bunga nito kasi nasa ilalim ng puno niya, ay may tendency magkaroon tayo ng maliit na o mababa lang ang tomato, dahil hindi siya makataas kasi kinapitan nitong mga nutrients. Dito lang, hanggang dito lang ang mga nutrients sa ating tomato. Kailangan tumaas siya o tumangkad siya agad. Ayan, ayan, yan. Ito na po ang kinuha ko mga idol. Yan. So kailangan na rin ito damuhan mga ka-farmer. So bale, first application lang po na po yung fertilizer ang ginagamit namin dito. Unang apply. Ayan. So shout out dyan sa mga farmer ng tomato. Magandang araw sa inyo, dahil ito ay talagang umagang umaga pa. So yan, happy day sa inyo mga ka-farmer. Wow, aso naman to, tinamaan naman tong aso dito. So masyadong, pag tayo ay may aso talaga, perwisyo talaga mga ka-farmer, tinamaan naman ang aso. Buti nga hindi na talaga maliit, kundi malaki-laki na konti yung tomato natin. Kapag maliit to, wala na to, talagang namamatay na to. Ano ba to mga aso na to mga ka-farmer? So dapat ingatan natin ang ating tanim. Huwag natin pabayaan na inaabuso ng mga hayop. Ayan, ayan mga ka-farmer. So ang iba medyo may kalakaan distansya, dahil ito ay namamatayan ng pagtanim namin, nakuhaan, or dahil sa pagtanim namin ang init mga ka-farmer. Sobrang init ng panahon. Yan yan, yung tomato namin mga farmer, huwag kayong magkataka. Yung tomato namin maliit lang to. Ito masyadong malaki kasi parang hindi pa masyado kaming kampante sa pagtanim ng tomato, dahil ito ay mga bago pa mga ka-farmer, mga kabaguhan.
Kasi yung tinatanim din lagi ay sili lang, tulad ng labuyo at saka sigang, at saka nag-try na rin tayo ng ganito, ng tomato, kasi maganda to. Ah, at medyo mabilis ito pipitasin kaysa mga siling labuyo, di ba mga kaparmer? So ito yon. Saka maganda-ganda rin kita sa tomato kapag ito ay tumama ng magandang presyo mga kaparmer, di ba? Hello. Thank you sa mga pag-support nyo o pagpapanood sa aking mga videos. So nandito tayo ngayon sa agang-aga pang ito, ay talagang nag-sorby ng ating mga tanim dito, tulad ng tanim natin na kamatis mga kaparmer. Tiningnan ko po yung mga tomato natin dahil ito ay matangkad na, may haba ng halos isang roller mga kaparmer. Nag-pruning po ako mga kaparmer. Kinuha ko po yun ito dahil ito ay sagabal sa pag tangkad ng ating tomato mga kaparmer. Ayun yun ganito lang ang pag-pruning mga kaparmer. Huwag na tayo magamit ng mga gupit-gupit na yan, kundi puksi na lang diretso. Ayan. Pag-pruning tayo mga kaparmer ha. Pagpo-pruning ng tomato natin ay ganito lang talaga, mabilis lang to mga kaparmer. So thank you very much and God bless. Sana po mayroon kayong natutunan sa aking maliliit or maiksing kaalaman na ibibigay ko sa inyo, lalo na sa mga simula pa lang nagtomato dyan. Pareho tayo, nagsimulat pa lang pag tomato. So shout up and please, kung sino pa po ang nanonood sa akin na hindi naka-subscribe o naka-click sa aking notification bell, o maaari na po kayong mag-click ng aking notification bell para kung mayroong akong bagong mga upload or videos i-upload ay agad ninyo nga mapanonood, di ba mga kaparmer? Thank you very much and God bless you. Bye bye.